Mga pangapalapay yung mga kawaray. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At shoutout po sa inyong lahat. Siyempre, ganun din po sa ating mga OFW at saan man po kayo naroon. Ingat po kayo at shoutout po sa inyong lahat din dyan. Maraming salamat nga po pala doon sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At sana lang po ako'y humiling sa inyo na sana lang po na bago po sana matapos yung video na inyo pinapanood dito sa aking munting channel, ay huwag nyo pong kalimutan mag-likes. Pakipindot lang po yung button ng likes at okay na po yun. Malaking tulong na po sa akin yun. At para dun sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking munting channel, subscribe na po kayo. Okay. Siyempre yung ating panonood ngayong mga video, yung hapon na to ay credit po kay Andy the Explorer. Subscribe niyo po channel niya. Okay, tara na po. Panoorin na po natin. Si Bear kasama ang kanyang pamangkin na si Jakey ay madalas mag-explore at magkampong sa mga remote at haunted na lugar upang makakalap ng ebidensya ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa partikular na video na ito, ay kanilang pupuntahan ang tinatawag nilang Shadow Figure Forest, isang kagubatan na lubhang kinatatakutan sa kanilang bansa. Welcome back to another adventure, family. If you're new to the channel, I'm Jared Bear. I got my nephew Jakey with me tonight. Hi. We are hunting Sasquatch. We are in a whole different area, Shadow Figure Forest, where we've done a live and seen some crazy things moving around. Dala ang kanilang mga kamera at kagamitan, ay kanilang papasukin ang nagyayelong kagubatan upang hanapin ang sinasabing gumagalang Sasquatch sa kakahuyan. Parang si King Kong lang. Kanilang ikinwento ang kanilang planong gagawin na kung saan ay magtatayo sila ng isang kampo malapit sa isang frozen lake. Pagdating sa lugar ay agad silang gagawa ng apoy, magluluto ng kanilang dinner at higit sa lahat, ay mag-oobserba upang humanap ng anumang senyales ng presensya na maaari nilang matuklasan sa lugar. Now, you guys have already found all kinds of crazy things in the other area over there. The path that we're about to take now, I've never taken. Jakey don't know it, so this is brand new for the both of us, which makes it even a little more better. So anyway, the plan is, we got chairs, we got a fire pit, we got some food. We're going to go hike a ways. Now, there is a frozen lake right over there and an island that sits off in there. So, camp at the island? Camp on the island. Sa kanilang pag-e-explore sa kalaliman ng kagubatan, ay nagdala sila ng homemade na wood knocker at sinubukang pukawin ang atensyon ng sino mang magre-respond sa kanila sa kakahuyan. Subalit walang sino man o anuman ang nag-respond sa kanila. Ang kakahuyan ay tahimik, na tila ba sila lamang ang lumilikha ng ingay sa kakahuyan ng gabing yun. Just in case. No sense May starting mga mga traces pa ng footprints. We got like a, Go a little farther in and then yeah, we got a bunch to explore here. Matang may mga dumadaan dyan. that fruit just either it grew out like that or grew up with that. It was launched like that. But there has been a little more snowfall, so none of these tracks look like anybody's back here right now. You know what I mean? Unless they've been back here for a while. That one sort of looks a little fresher, but whoa! Whoa! Again, man, that little bank. So we gotta be careful. Watch that cliff there too. That would be good. No. Be chilly. Yeah, we got a fire burning. That looks like it's still been a weird trip. It's dark. Here. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng kagubatan, ay nakakita sila ng kumukutitap na liwanag mula sa dilim, mga footprints mula sa niebe sa makipot na daanan. Ang daan ay lubhang mapanganib at mahirap daanan, hindi lamang madulas, kung hindi maaring may panganib na naghihintay sa kanila.
Habang patuloy sila sa kanilang Maingay pag-hike yung upang kapitbahay makahanap namin. ng perpektong spot na pwede nilang pagtayuan ng kampo. Pasensya na po kayo. Ang kanilang pakiramdam ay unti-unting nagbabago. Ang adventure na kanilang Maaga pa po nararamdaman kasi, ay kaya nauuwi sa kaunting nagising pangamba. pa. Nakakita sila ng mga kakaibang palatandaan at nakakarinig ng misteryosong scuffling sound na malapit lamang sa kanila. What kind of tree is that? We're following it. Look, it went up here to the side then. Did some more scuffling. Something small and wiry. The sky looks pretty cool. Did you hear that? Yeah. That was big. Katakot ng paligid. Ang dilim eh. Wala kang ilaw, wala kang halos makikita dyan. I don't know, but that was a weird sound. Is that that thing right there? Do you see something? Is that a ripple? Maybe. Or a monster. He was reading up a little on Bigfoot on the way here. And Jakey's like, I had no idea he could be 9 foot tall. Nakarinig sila ng malakas na ingay na umeeko sa buong kakahuyan. Isang ingay na hindi kayang likhain ng maliliit lamang na hayop. Ang ingay na ito ay nagpabago ng sitwasyon ng kanilang gabi, isang gabi ng kaba at pangamba. Nang makahanap sila ng magandang spot, ay agad silang nagtayo ng maliit na kampo at nagsindi ng apoy. Habang busy sila, ay may nakatawag ng kanilang pansin, isang bagay na tila ba papalapit sa kanila. Mga bagay na nakadagdag ng hiwaga sa kanilang kapaligiran. Alright, you want to get some more firewood? So, what about this? That light over there. I don't know what that is. We're getting really close. Is it getting closer? Yeah, Really? yeah. You can tell I'm just closer to that. That does look cool. I don't look at it for a minute, but why is that closer? That's weird. We've been walking the woods for a while. Yeah. That's a house. I That's didn't notice it that close before that. That is pretty close. I kind of want to walk that way and see like what it is now. So I can go get some firewood with you. Habang naghahanda sila ng kahoy sa kanilang kampo, ang isa sa kanila ay nakarinig ng misteryosong tunog na malapit lamang sa kanila. Tila ba ang mga ito ay parang sa aso, ngunit ang tunog ay hindi gaanong malakas. Bagamat may kaunting destruction sa paligid, ay matagumpay pa rin silang nakalikha ng apoy at agad na naghanda ng kanilang kakainin ng gabing iyon. I heard something that way. Did you? That way, I heard something. What does that like? It sounded more like a dog or anything. It's kind of. I didn't hear him just out. It wasn't very loud though. That's the Yeah, thing. it seems like a It dog very- really yeah. far off. Yeah. Ang mga misteryosong ingay ay patuloy pa rin nilang naririnig, hindi humihinto. Habang nagluluto sila, ay muli silang nakarinig ng ingay, subalit sa pagkakataon na ito, ay nagmumula ang ingay sa ibang direksyon. Kaya naman nanatili sila sa kanilang lugar upang makinig at makiramdam, sinusubukan alamin kung saan at ano ang pinagmumulan nito mula sa dilim. I just heard something. Did you hear it? I saw you look over there, so I looked up my head. What was that? Did you hear that? Yeah. That was a big thud. I forgot we heard something weird earlier. That was so long ago. That was a thud for sure. Did you just hear something moving over there? I don't have no thud. There it is. It came from this direction. That was loud. That was a huge bang over there. You just
hear something coming from there again? Yeah. Do you hear that? Ang ingay ay tila ba papalapit ng papalapit na sinundan pa ng mga kalabog na indikasyon na malapit lamang ito sa kanilang kampo. Ang Kakaiba yung nararamdaman eh, no? Kahit wala ako dyan, na-excite ako na natatakot. Kasi, inaabangan ko talaga kung ano yung mangyayari dyan. Kung ano yung makikita nila. Ton at kaba ay lalo nilang naramdaman nang makita nilang ang dark shadow figure ay nasa mga puno lamang na malapit na din sa kanila. Ang kanilang nakitang hindi malaman na nilalang ay lubhang malapit na sa kanila na sinundan pa ng hindi maipaliwanag na ingay at tunog. Nakakarinig din sila ng hindi maipaliwanag na uri ng mga huni sa iba't ibang direksyon na lalong nagpakaba sa kanila. I see something down there. What's that? Wait a minute, what is that? That's something solid there, isn't it? Do you see what I'm looking at? Are we looking at the same thing right now? The white thing? No, the solid brown thing. Like it's a mass. Right behind that tree. It's like a dark mass right there. Wala akong makita. Right there? Yeah, Oh, that? yeah. What is that back there? It's like two dark masses. There's like one further back too. Wait a minute, it's gone now. Whoa. Shadow figure Hindi ko rin forest. nakita. Again. No, Yun. May may... dude, I just Parang may seriously tumakbo. just seen it. Excuse me. Parang may tumakbo. There's eyes way back there, but I just seen like a shadow arm. And it wasn't yours. I thought at first it could have been you, but it wasn't. It couldn't have been. What rose color eyes? The eyes are way, I don't see, oh, the eyes are way back there. Look, come here. They're split in between those trees. See that? Way back there. Go right in front of those trees, too. I have to look in the... Oh, it's gone. The eye moved. No, there it is. Oh, is it coming closer? Do you see the eye yet? You don't see it? Talas ng mata ng matanda. Ang pakiramdam na may Hindi kita, nagmamasid sa kanila ay lalo nilang Parang yung nararamdaman. bata, hindi niya Tila ba makita eh. nagtatago ito sa dilim at puno? Ayan, oh, may... Indikasyon lamang na may naglakad eh. nang-i-stalk sa kanila. Makalipas naman ang ilang sandali, ay nakarinig sila ng mga malalakas na umul na malapit lamang din sa kanila. And there's something just watching us right now. Is this my bigger phone? Let me try a bigger flashlight. Ooh. Was that more just right there? Is something coming right up on us, man? I thought I seen eyes flash like dark right here. And I don't see the ones that were back there no more. Do you want that? Some right there. That was dumb. Again. Right, brother. I know. I feel like something's haunting us. I think there's more than one actually. Put your flashlight on. Wait, right there. Where? Right. Right where my flashlight's at. What is that? It moved. It's not there no more. Yeah, I'm telling you, something's in here. The one back there still sitting. I'd seen it. But I just seen another set, like dark, running this way. Like I feel... What was that? Man, I don't have my gun on me, too. Hey, Donnie, was that a gun? I don't have my gun on me. We have knives. What is that? Medieval times. Man, that freaking... Ang kanilang nakita at narinig ay ebidensya lamang na ang kakaibang nilalang ay ang pinapakay nilang makita sa lugar. Hey, shh, shh, shh. There's something walking. There's another crack over there, too. Okay, love you. Yeah, right. It has been all... But that was like footsteps right now walking across snow and ice. You could hear the crunching.
What was that? May nag-crawl. Parang galing sa malaking hayop. Habang nagtatagal sila sa lugar, ay mas lalo silang nakakarinig ng mga ingay sa kanilang paligid. Ang mga footstep ay patuloy pa rin nilang naririnig, indikasyon na patuloy pa rin silang pinagmamasdan at sinusubaybayan ng nilalang. Ang kanilang patuloy na nakikita at naririnig ang naging dahilan upang magdesisyon na silang lisanin na lamang ang lugar upang sa kanila na rin kaligtasan. Like when you have fun, get out of here. That's funny. I was just thinking. I sort of wanted to keep going on, but I sort of got that feeling also. Oh. Okay. Shall we see what's around that bend first, or should we go? We should go. Okay. Okay, let's listen here. I had that feeling we should too, so we'll just. Hey, wait. And that rake screech. Oh man, I got a bad feeling right now. Oh, every hair on my body standing straight up. Hold on, look. Shh. Ang misteryosong nilalang ay nananatili pa rin pala isipan kung anong uri ito. Indikasyon din ito na hindi lamang sila ang naroroon sa kakahuyan na iyon. Bagamat ang mga espiritu ay nakakatakot na, subalit ang mga lumilikha ng kakaibang ingay at tunog mula sa kakaibang nilalang ay mas higit na nakakatakot sa lahat. Ito rin ang naging dahilan kung bakit mas maagang lumisan ng Kahit wala sila nakikita, talagang yung solid na nakikita. Kinakailangan nila magdesisyon umalis kasi delikado na eh. May mga naririnig kasi silang mga yabag, tapos boses, na hindi nila malaman kung anong klaseng hayop o tao ba yun yung nagagalingan ng mga boses saka yung yabag ng mga kaluskos ng paa. Madilim din nila makita kung saan parte. Kaya kailangan nila magdesisyon na para na rin sa kaligtasan nila. Ang nakakatakot na bidyong ito ay nagmula sa YouTube channel na Sepp Plaster, na noong gabing yun ay nagsagawa ng eksplorasyon sa isang sagradong lugar na tinatawag na Wiringen 7, na matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakakinatatakutang lokasyon na umano'y tinitirhan ng isang makapangyarihang espiritong Efret na kahugis ng dambuhalang ahas. May mga iba't ibang uri din ng mga nilalang o mga aswang ang nakikitang lumilipad lalo na sa gabi. Mula pa lamang sa pagdating nila, ramdam na ang bigat ng kapaligiran. Halos hindi gumagalaw ang hangin, at ang matatandang gusaling na kapaligid sa lugar ay tila may itinatagong matang nagmamasid mula sa dilim. Nang makatagpo nila ang tagapag-alaga ng lugar, nagbabala ito na kasalukuyang ginagamit ang pangunahing ritual area, kaya sa isang bahagi lamang ng lugar maaaring magsagawa ng eksplorasyon, isang abandonado at nakakakilabot na bahay na balot ng malamig at di magiliw na aura. Bagamat ipinagbabawal ang pagpasok sa sentrong bahagi, nagpatuloy pa rin ang pagsisiyasat. Sa loob ng 40 minutong hamon, nakapagtala sila ng mga kakaibang tunog na walang nakikitang pinagmumulan, tila patunay na ang lugar ay hindi kailanman tunay na walang laman. Hindi pa rin nasiyahan, nag-set up sila ng kamera upang i-record ang kinatatakutang lugar habang walang tao sa loob. Pagkatapos nito, bumalik si Sepp Plaster sa bahay ng tagapag-alaga upang hintayin ang resulta ng recording. At dito na nagsimulang lumitaw ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Yun. Ahas? Hindi, may paa eh. Monitor lizard? Parang ahas eh. Hindi siya korting lizard eh. More on
ano siya, yung tsura niya morong ahas, snake. Nagkaroon lang ng paa. Parang may umiiyak. Yun, no? Parang may nag-ritual eh. Ano yun? Hotel mo? Hotel mo. Ayan, no? Sa hotel mo. O isang ano lang. Berdasarkan Kulisa. informasi yang saya dapat dari juru kunci Patilasan Waringin 7, bola api tersebut merupakan Iya, sebuah no? bentuk energi yang ditransformasikan. Bola api itulah yang ditugaskan untuk Parang may mencari usok keberadaan eh. tubuh pesugihan. Sesuai dengan perjanjian antara si pelaku ritual Ano? dengan Nag-iiwan bangsa. siya ng ano eh. Ketika bola api tersebut sudah Traces menemukan ng ano keberadaan usok eh, tubuh ano? pesugihan, lalu bola api itu akan berubah Sabihin, wujud apoy menjadi yan. sosok buas yang menyeramkan. Dan sosok buas inilah yang akan menjemput paksa korban tunggal pesugihan untuk dijadikan sebagai alat tukar dalam memperoleh harta kekayaan. Nang repasuhin ang kuha, isang nagliliyab na bolang apoy ang lumitaw sa gitna ng dilim, lumulutang at gumagalaw na para bang may hinahanap. Ayon sa tagapag-alaga, hindi ito karaniwang liwanag kundi enerhiya ng isang espiritong naghahanap ng alay para sa isang ritual na mestiko. Kapag nakatagpo raw ito ng target, magbabago ito tungo sa mas mapanganib na anyo. Biglang bumigat ang tensyon sa paligid. Ang anyo ng phenomenon ay tila napakatotoo upang ipalagay na refleksyon lamang o sira ng kamera. Ilang sandali pa, isang mas nakapangingilabot na nilalang ang sumulpot sa Ano yan? footage. Paulit-ulit itong pinanood ng tagapag-alaga, halatang nabigla, bago niya tuluyang kinumpirma Wow. na ang figure ay si Caligure, ang pinakamakapangyarihang entidad sa Waringin 7. Oh. Ano yan? Tela lang? Wala. Pero may ano siya eh, yung... May hugis siya, yung bandang sa taas eh. Parang may ulo eh. Grabe. Natatakot na ako. Ayun. Isang mapanlinlang na effort na kilala sa pag-akit sa mga tao tungo sa masasamang gawain. Ang paglitaw nito ay tila pahiwatig na may sinauna at makapangyarihang puwersang nagbabantay sa lugar. Oo nga. Gayunpaman, gaano man katindi ang takot na hatid ng kuhang ito. Nananatili Grabe. itong isang upload lamang sa YouTube. Hindi Totoo kaya matitiyak yun? kung ang mga naitalang pangyayari ay tunay o inedit lamang. Ang tiyak lamang ang video ay nananatiling labis na nakakakilabot at nagdulot ng matinding pangangilabot sa maraming manonood.
Habang nagbabasa naman ang babae na ito sa kanyang room, ay bigla na lamang may kababalaghang naganap sa salamin na nasa kanyang likuran lamang. Kusang humarap ang reflection ng babae sa salamin at ngumiti ito habang busy naman siya sa reflection yung pagbabasa salamin. kaya hindi niya ito nakita o napansin Ito man yung lamang. original yung salamin. Subalit tila ba Oh. may naramdaman itong kakaiba kaya lumingon siya sa salamin, ngunit normal lamang ang kanyang nakita sa kanyang Takot pagtalikod. Ayan oh. Lumingon talaga eh oh. Ay, grabe. Isang gabi habang nagkakainan ng isang pamilya sa bansang Argentina, nang matapos ng kumain ng isa nilang kapamilya, ay naisipan itong mag-record ng masasaya nilang sandali sa kanyang cellphone. Subalit habang inililibot niya ang kuha, ay bigla na lamang may nahagipang kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Oh. Totoo. White lady oh. Grabe. Yan din mahirap yung nag-ano eh, nagbibideo eh no. Habang ginagala mo yung camera. Tapos eh bigla may kita mo ganyan. Nakakatakot yung ganyan. Hindi mo inasahan eh. Tsaka sa una hindi mo maramdaman kasi hindi mo pa siya ganong naanin dahil malayo. Pero pagka yung na-zoom mo siya malapit na, doon mo na maramdaman yung ano yung kaba. Kasi hindi mo ano yun eh. Unang talagang papasok sa isip mo. Hindi ano yan, hindi normal na tao yan. Sa itsura pa lang, yung kulay niya. Putla eh oh. Tatakot niya. Isang figure ang makikitang nakaupo malapit sa pool na tila ba pinapanood ang pamilya habang nagkakainan. Subalit tila ba hindi gumagalaw ang nasabing figure. Kung isu-zoom in ang video, makikita na hindi pa rin ito gumagalaw. Pwedeng ano Sa rin halip yan ay eh, ang bibig pwedeng lamang nito ang rebulto lang makikitang gumagalaw. Agad namang inihinto ng cameraman ang video matapos nitong makita ang figure na malapit sa pool. Kung pagmamasdan din mabuti ang figure, tila ba kakaiba ang kulay nito na kakulay ng isang patay, kaya naman mas natakot ang cameraman. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng magkakamag-anak kung sino o ano ang nakuhanan na ito ng kanilang camera. Isang nakakatindig balaibong video ang ibinahagi ng isang TikTok user na nagpapakita ng hindi inaasahang karanasan ng isang online motorcycle taxi driver. Sa recording, makikita ang rider na pilit hinahanap ang address ng kanyang customer, isang lugar na mahirap matunton at matatagpuan sa isang tahimik at halos liblib na lugar. Habang patuloy siyang bumabaybay sa mas madidilim at mas liblib na kalsada, unti-unting nagiging mabigat at hindi komportable ang pakiramdam sa paligid. At sa isang sandaling hindi niya namamalayan, may nahagip ang kanyang kamera na nagbigay ng kakaibang takot sa buong video. Pagmasdan ninyong mabuti ang footage. Katakot naman kasi yung lugar, yung daanan. Halos wala kang makitang bahay eh. Ano? Tahimik masyado yung lugar. Kahit pa sabihin mo mga street lights pero ano pa rin, nakakatakot pa rin eh. Ano?
nakita siya yan, oh, sa dulo, oh. White figure, oh. Grabe, anong ginagawa niyan dyan? Tsaka bakit nasa gitna ng daan? Kaya siguro siya huminto, eh. Kinabahan siya kaagad. Bumalik siya, eh, oh. Takot, eh. Sa mismong recording, habang dumaraan ang rider sa isang madilim at halos walang ilaw na kalsada, Takot may siya na. makikitang puting figure na nakatayo Yan, sa no? unahan. Malabo ang anyo nito, ngunit sapat ang Sabihin linaw natin upang malabo magdulot yun, ng yung matinding ginagawa niya ngayong pangamba. oras, nasa gitna pa Hindi ng daan. malinaw kung napansin ba ng driver ang presensyang yun, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali matapos itong Bumalik, makuhanan, mabilis siyang umalis sa lugar. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na nahuli ng kamera, isang totoong multo o isang bagay lamang na nagmistulang misteryosong nilalang. Sa tingin ninyo, ano ang tunay na lumitaw sa video na ito? Katakot, eh, no? Parang yung daanan, eh, kahit sabihin pa natin kalsada, eh, pero liblib, eh. Mahalata mo naman. Tapos nag-iisa ka lang dadaan doon, wala kang ibang nakikitang dumadaan doon, ikaw lang, eh. Kahit pa sabihin naka-motor ka, eh. Katakot pa rin. Lalo kung hindi mo kabisado yung lugar. Creepy. Okay, natapos na po yung ating mga video pinapanood, yung mga katakot. At sa maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik sa aking mga video. At napapansin ko naman po na medyo nagugustuhan nyo yung aking mga video, dahil kung hindi nyo nagustuhan, wala pong magsasubscribe. Tsaka trumiresto naman po sa sa mga views. Kahit na paminsan-minsan konti lang yung views na nakukuha ko ng aking mga video, okay lang yun, kasi kahit papaano may nanonood. Pero maganda po sana kung medyo aangat pa yung mga views ba, kasi doon tayo pinagbabasihan ng YouTube kung i-rate niya tayo. Yun yung kasi yung sa YouTube, eh. Kaya kung maaari po sana panoorin nyo po. Tapos nyong panoorin, huwag nyo pong sanang kalimutang iwan ng bakas, yung likes po. Pakipindot lang po yung button ng likes, yung thumbs up, ganun. Malaking bagay na po yun. Okay po. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, please pakisubscribe po ng aking munting channel. Tulungan niyo po akong makaabot dun sa requirements ng YouTube, para po makapagpatuloy pa akong makapag-upload at gumawa pa ng mga content na nakakatakot. Kaya please po. Muli, kita po tayo sa sunod pong mga video na aking upload. At magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa sa buong team ng San Pedro Ghost Hunter.